Abaw ko pong pagpapaliwanag na mula sa Panginoon sa biyaya niya, may ibaba po sa atin. Okay. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa tao. Tayo po, na believer ni Jesus Christ. Madatnan natin ang second coming, o tayo po ay mamatay physical death. Amen? Ulitin ko po. May dalawang pwedeng mangyari sa tao. Ito po ay madatnan ang rapture, madatnan ang second coming, or tayo po ay magkaroon ng physical death. Ngayon po, ano po ba yung tinatawag na rapture? Ano po ba yung tinatawag na second coming? Ito po ay mahalaga at napaka-relevant na pag-usapan sa church. Bakit? Kasi po, ito po pahapyaw lang pa. Ituturo ko pa po ito ng mas malalim pa pag nagkaroon po tayo ng discipleship topic about second coming. Ngayon po, ang tawag po sa atin ay church. Ito po yung present, church. Tayo po to. Yung nangyari po sa Book of Acts chapter 1 hanggang sa dulo po ng chapter na yan, tayo po ang nagpupulpil. Amen? From the Pentecost, nung bumuhos ang banal na Espiritu Santo, una po, the first coming of Christ, yung naipanganak ho si Jesus Christ sa sabsaban. That is the first coming. Yun po yung unang pagdating. Ngayon ho, ay nag-ministry si Jesus Christ, dumating ang Book of Acts, at ang Book of Acts po, yung pinupulpil ho natin ngayon. And we are the church. Tayo po ngayon yan. Meron pong hindi pa nangyayari. Ang hindi po nangyayari ay yung tinatawag po nating rapture. Pastor, ano pinagkaiba ng second coming sa rapture? May pinagkaiba po yan. Kasi ang rapture po, ang tawag po dyan ay invisible coming of Christ. Pag sinabi hong rapture, ay sa isang iglap, kukunin po tayo at dadalhin sa alapaap. Katulad ng sinabi ng Book of Matthew, sa bukirin, merong nagtatanong, may kukuhanin, at meron pong may iwan. Amen. Natural, ang may iwan ho, yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero, binanggit din po sa Bible in Book of Revelation chapter 16 na may iwan din kahit mananampalatayanan ng Panginoon. Sila, yung sinasabi ng Revelation chapter 1 na hindi ka mainit, hindi ka malamig, malahininga ka, isusuka pa rin kita. May maiiwan. Sabi mo sa tayo, may maiiwan. Ang mararapture po ay yung totoong tumanggap kay Jesus Christ. We are not perfect po. Ngayon ho, yung nararamdaman po natin ngayon, na gera, mga disasters, mga sila daw si Jesus Christ, mga prophet, even in the Philippines, there is. Di ba? Si Kibuloy. May yung greediness na nangyayari sa government natin. Di ba? Yan po ay hindi na yung katakataka. Yung nangyari hong ang lakas na bagyo na dumating po from Leyte to Masbate to Mindoro, sobrang lakas. Hindi na po yung katakataka. Mga lindol, hindi na po yung katakataka. Bakit? Ang tawag po dyan ay sign. Bago dumating po si Jesus Christ, meron pong sign na darating. Ano po yung sign? Sabi ng Book of Matthew chapter 24 and 21, you will read it in your house, in your home. Sabi doon, huwag kayo magtaka kapag may gera malapit sa inyo, malayo sa inyo, lindol, bagyo, o anumang sakuna, because that is the sign that Jesus is coming very, very soon. This is the sign. Rapture na. Amen. Yung ginagawa po ngayon sa Israel na third temple is nasa Book of Daniel po yun. Okay? Yung Book of Daniel po, yung ginagawa po ngayon third temple, pag yun naitayo, maganda-handa po tayo. Kasi isa po yung sign na Jesus is coming very, very soon. And nabibuild po ngayon. Continuous po binibuild ngayon. Ano pa po ang sign? Ang salita ng Diyos lalaganap kahit pa yan sa pinakaliblib na lugar sa buong mundo.
Kahit pa yan sa pinakakasuluk-sulukan, hindi po papayag ang Diyos na hindi mahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo sapagkat gusto niyang maligtas ang maraming tao. Kaya magsusulputan talaga ang mga martyr Christians. Magsusulputan talaga, hindi kayo magtataka, may binaril na Charlie Kirk. Hindi po magtataka because we're coming very, very soon. Jesus is coming very, very soon. Amen? Nasusundan niyo po ako? Okay. Ang rapture po, ang susunod, after the sign rapture. Anytime, anywhere, hindi po alam. Ano sabi ng Bible? Kahit ang anak ng tao, hindi alam kung kailan siya darating. Do you believe na kahit anak ng tao? Kahit si Jesus Christ, kahit si Jesus, hindi po alam kung kailan siya darating? Naniniwala po ba kayo doon? Parang ganito po yan. Nung Book of Genesis, sinabi ni Father God kay na Adam and Eve, where are you? Nasaan kayo? Totoo bang hindi alam ng Ama, ni Father God, na kung nasa saan si Adam and Eve, nagtago lang naman sila sa dahon ng olibo? Nagtago lang. He is omnipotent, He is omnipresent. Alam niya. Pero gusto niya lang mag-repent si Adam and Eve that time. Alam niya. At ganon din ho sa senaryong to. Alam din ni Jesus Christ kung kailan siya darating. Pero alam niyo po ba, sobrang mahabagin po ng Panginoon. Kasi right now, pwede siyang dumating. Kahit nagpipreach po ako, pwede pong dumating ang Panginoon. Pero ang dami pa pong hindi ligtas. Punta lang ho tayo sa pamilya natin eh. Even I. Bilangin mo ang miyembro sa pamilya mo nakakakilala talaga sa Panginoon. Ang hirap eh. Lord, wag ka talagang dumating muna. Because our concern is our family, di ba? Tama? The Lord is so gracious to us. Kaya ho, don't waste your time. Don't waste our time. Hanggat may pagkakataon, i-share natin ang salita ng Panginoon, ang katotohanan sa kanila. Now, dito po dadating yung tribulations. Ang tribulations po ay 7 years tribulations. Makikita nyo po yan. Ang tribulations po ay makikita nyo, wait lang pa. Yung 7 years tribulations po, ay makikita nyo po yan sa Matthew chapter 24 verse 21. At Revelation chapter 16 verse 16. Makinig po. Hindi, yung nangyayari po sa ngayon, that is not tribulations. Kasi po, sabi ng Matthew chapter 24, hindi pa nakikita ng tao ang mangyayari sa tribulations. Ang tribulations po ay kahindik-hindik at hindi kayang i-survive ng tao. Kaya naniniwala tayo na rapture muna bago ang tribulations. Bakit? Pag pinaranas sa atin ng tribulations, walang maliligtas kahit isa. Ano ba ang mangyayari sa tribulations? Basahin niyo po ang Book of Revelations. Yung sinasabing kabayong pula, kabayong itim, laganap na duguan, kamatayan, balang, salot, buhay ka na, inuuod ka pa. At dito, ang sapilitang pagtatak ng mark of the beast. Sa tribulations po, ang sapilitan ng pagpapatatak ng mark of the beast. Na kapag hindi ka nagpatatak, hindi ka makakain. Pastor, pwede po ba ako magtago sa kuweba kapag naiwan po ako dito? Kapatid, kahit nasa kailaliman ka pang kuweba, ito pa po nakakalungkot, walang kamatayan ng panahon na yon. Walang kamatayan po sa Book of Revelation, you will read it, guys. Walang kamatayan sa panahon po ng tribulations. Hindi mo naman din kikitilin ang sarili mo dahil alam mo, tega bells ka, punta ka pa rin impyerno. Di ba? At walang kamatayan nun. Ito pa ang matindi. Pag naiwan tayo sa tribulations, nag-ascend na si Holy Spirit. Ngayon po,
Minsan, gusto mo magalit, may conviction na, hindi, Kristiyano ako. Kasi may Holy Spirit. May banal na Espiritu Santo. During tribulations time, there is no Holy Spirit. Walang Holy Spirit kasi tumaas na si Holy Spirit. Mapalad tayo ngayon, may Holy Spirit, pero sa tribulations, wala ho. Ano mangyayari po dito? Sobrang, ang biblical meaning po nito, sobrang kahirapan at kahindik-hindik na hindi kayang isipin ng sino mang tao na hindi pa naranasan. That is the tribulations. Now, ang tanong, baka maiwan ka. Baka maiwan tayo. Kaya lahat po ng kaimehan ng katawan ho natin, isuko ho natin sa Panginoon. This is the good news. The Lord is so gracious. Pwede ho tayong magpakumbaba, humingi. Pag hindi po tayo naging matino sa kapanahunan ngayon, huwag niyo sabihin na, Lord, puspusin mo ako ng Holy Spirit. Sige, fire, I receive the fire. Pero wala kang ginagawang effort para sa Panginoon. You will not receive the fire of the Holy Spirit and hindi ka mababago ng bibig mo lang ang umiiral na wala kang pagkilos. Sa iyo mga sakay mo kapatid, kung bibig lang, ekis yan. Tapos sisisihin mo si Lord. Si Lord kasi, hindi pa ako binabago. Si Lord kasi, ang tanong, it's your choice, kapatid. May ginagawa ka bang effort? Andyan ang temptation. Tatanga ka ba dyan at sasay mo, temptation, sige lang, malakas ako, fire. Hanggang mayakap mo ang temptations. What we gonna do po? Diba? What we gonna do? Alam nyo ho, si Samson, maganda ang pinagumpisahan. Diba? Grabe. Akala nga ni Samson dun sa pamamagitan ng kanyang buhok, kaya niya natatalo ang kanyang mga kalaban eh. Grabe intimacy dati ni Samson sa Panginoon eh. Pero sino nakatalo? Si Delilah. Well, actually, hindi lang po ito sa mga kalalakihan na patungkol sa babae. Even sa kalalakihan na patungkol, even sa mga babaeng patungkol sa kalalakihan din. You should be careful. Hindi lang din ito pagtungkol sa pag-ibig. Even in the lust of the flesh, yung kabuuan ni Delilah. Delilah is the significant also of Jezebel's spirit. Alam niyo po yung Jezebel spirit? Ito, yung i-contain ka dito sa mundo, tumingin ka dito sa mundo, dito ka mag-focus sa mundo, dito ka magpakabis sa mundo, dito ka mabuhay sa mundo. Masaya kasi dito. That is Jezebel spirit. Yun ang pinalasap kay Samson. Kaya si Samson tumengwang at nag-fail. Again and again, we are not perfect po. Gagawa tayo ng effort. Amen. Paulit-ulit ko pong sinasabi, pero madalas tayo mag-fail. Amen. Simpleng pagbabasa nga ng Bible, di natin nagagawa eh. Simpleng pananalangin nga, hindi natin nagagawa eh. Di ba? Paano tayo spiritual? Kung ang pinapakain lang natin physical. Di ba? Conscious tayo sa physical natin. Talagang everything na pwedeng ipasok sa katawan natin, papasok ho natin para lang mapalakas tayo eh. Di ba? How about our spiritual life? Di ba? Magiging butot balat, lumilipad ang spiritual life natin. Bakit? Walang prayer life. Walang devotion. Very basic. Pero ito katotohanan, madalas tayo mag-fail at hindi natin sinusunod. Amen? Amen? Napakasimple lang eh. Gusto mong lumakas, gusto mong tumino sa pananampalataya, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, gumawa ka para sa Panginoon. Very basic. Hindi eh. Marami po ngayon ang kaaway ibinigay sa tao para ma-unfocus yung isipan natin sa Panginoon. At, kapatid, the Lord warning us, may tribulations po. Pastor, paano mo naman nasasabi na may ganito talaga? Bukod sa biblical to, dito ka na lang pumunta sa signs.
Signs nga nangyayari. Rapture pa kaya? Lahat nga ng signs na sinasabi ng Bible nangyayari. Rapture pa kaya? Doon na lang ho kayo tumingin. Bukod sa biblical, after the tribulations, this is the second coming of Christ. Darating po ang Panginoon. At ang tawag dyan ay Armageddon. Kasama sa alapaap, bababa ang mga lingkod ng Diyos. Dahil, wawasakin, akala ho ni Satanas, mag-reign siya dito sa tribulations, wawasakin si Satanas. At after the Armageddon, after ho ng Armageddon po, ito yung pakikibaka ng lahat ng mga Kristiyano, kasama si Jesus Christ, tutupukin ang mga kampo ng demonyo. Ayan. Yun po ang mangyayari sa Armageddon. The second coming of Christ. Sunod po dyan ay White Throne of Judgment. Ano po yung White Throne of Judgment? Ito na yung bibigyan ng reward. Yung mga talaga. Sabi nga dyan ewan ko lang may mga Bible scholars nagtuturo Pero hindi ko po turo to May mga Bible scholars dyan paghihiwalayin yung kambing at tupa talaga. Kung topak ka o tupa ka. Ibig sabihin, may pagsasala pa rin mangyayari sa White Throne Judgment. Sa White Throne Judgment, may pagsasala pa rin mangyayari. Malalaman kung topak ka o tupa ka sa Panginoon. O, tingnan mo yung katabi mo. Kapatid, topak ka ba o tupa? Tupa. O, amuyin mo yung katabi mo kung tupa. Ayan. Amen. At, lastly, the finality and the totality ng mangyayari po is the new heaven and earth. Ibibigay ko po ang mga verses sa inyo kasi discipleship ko din po iyan. The new heaven and earth, ito na po. Ito na po yung bagong lupa at langit. Ngayon, Pastor, saan po napupunta yung mga namatay? Wala pa po talagang new heaven and earth. Wala pang langit po at impyerno ngayon. Pero, pag namatay ang tao, pumupunta po sa Abraham bosom or paradise. Naalala niyo po ba yung namatay na nasa kanan ni Jesus Christ? Na tumanggap sa kanya at nanampalataya at nagsisi ng kasalanan. Ano sabi ni Jesus Christ? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Yung kay Lazarus na mayaman, saan napunta? Sa Abraham bosom. Abraham bosom and paradise is the same Hebrew word nang ibig sabihin ay pangsamantalang lugar para sa nanampalataya kay Kristo. Paano naman po, Pastor, yung mga hindi nanampalataya kay Kristo? Doon sila pupunta sa Hades. Ano yung Hades? Patikim ng impyerno. Pero hindi pa yun impyerno. Amen? Amen? That is, the chronologically way po kung paano mangyayari po ang rapture. Wala pa po tayo sa rapture. We are in the church po. Minomold pa ni Jesus Christ. At nararamdaman na natin ang sign na parating na siya. Na magra-rapture na. Do you understand po? Huwag kayong maniniwala na mararanasan natin ang tribulations. 3.5 years. Why? May naniniwala kasi sa mid. Ang tawag sa atin po ay pre. May naniniwala sa mid. Yung mid po, darating si Jesus Christ, 3.5 years, tsaka dadating si Jesus Christ. Hindi po totoo yun. Bakit? Walang maliligtas. Walang maliligtas. Bakit po? Hindi po, pag in-explain ng matindi ang tribulations, walang maliligtas kahit isang Kristiyano. Sa sobrang hirap. Sobrang hirap po. Yung pandemic, wala pa po yung 1/4. Wala pa yung tuldok ng mangyayari sa tribulations. Di ba? Pinatikim tayo ng pandemic.
Ang hirap po ba? Madali po ba ang pandemic? Wala pa po yan sa tuldok ng tribulations. Amen. Okay, wag niyo pong ikatakot. Hindi po ito kinakatakutan. Dapat maging masaya po kayo. Why? Because we believe that we are in Christ. Tayo po ay na kay Kristo. Amen? O kalabitin mo yung katabi mo, kapatid, huwag ka matakot. Dahil na kay Kristo ka. Okay po. Dahil nasa last days po tayo, kailangan natin ngayon ng intimacy sa Holy Spirit. Amen. Intimacy with the Holy Spirit po. Ganito po. Kahit ho, anong gawin natin sa mundong ito, without the moving of the Holy Spirit, hindi po natin kayang i-overcome ang mga bagay dito sa mundo. Agree or disagree? Amen or no amen? Sige nga po, itaas nga po ang kamay na without the Holy Spirit, kaya niyang mabago, kaya niyang magtimpi. Kaya nga ang fruit ng Holy Spirit po ang bunga ng banal na Espiritu Santo, pagpipigil, pag-ibig, kahinahunan. Nagagawa lang po natin yan kasi may Holy Spirit tayong tinanggap. Di ba ho? Yung pinagkaiba natin, nung hindi pa tayo tumatanggap kay Jesus Christ, wala pang Holy Spirit sa puso natin, kaya ang Espiritu natin patay. Kaya kapag gumagawa tayo ng kasalanan, okay lang. Pero nung may Holy Spirit na sa puso natin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, na buhay ang ating Espiritu, may nagko-convict sa atin. So hindi tayo baliw kapag may naririnig ho tayong, anak, nasasaktan yung puso ko. Anak, huwag mong gawin yan. Anak, huwag kang manakit. Anak, pigilan mo ang iyong sarili. Hindi ko po yung kabaliwan. Because there is the Holy Spirit in our hearts, in our souls, in our spirit, na tinanggap natin nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang problema lang, ang Holy Spirit parang kalapate. Alam niyo yung kalapate? Kapag yan, nabugaw, lumilipad. Kapag nagigrip si Holy Spirit, para bagagyang tumitiklop at hindi nag-a-activate sa buhay natin. Kailangan po natin ng intimacy with the Holy Spirit. Ano po? A relationship with the Holy Spirit is the key to living out this truth. Without the Holy Spirit, you will know, hindi mo malalaman kung ano ang katotohanan. Mabubuhay ka sa paninindigan mo, sa paniniwala mo, ng mga sinaunang paniniwala mo, kaya naman po, it might be, no po, ito na kasing turo ng nanay ko Ito na yung turo ng relihiyon ko dati. Ito na yung sinabi sa akin ng kalululuhan ko. Ito na yung pinamana sa amin. Ito na ko. Sagrado, kandado na ako. Pero nung tinanggap natin si Holy Spirit, nalaman natin ang katotohanan. Amen! Ganito yan. Ang tanong, ang Holy Spirit po ba na nasa sa atin, ay tayo po ba ay tinitirahan o bumibisita lang? Magkaiba yon. Pag nananahan si Holy Spirit, ibig sabihin, may matinding conviction dapat sa puso natin. Pero kung bumibisita lang si Holy Spirit, kumanta ka lang ng, halimbawa ho, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Dark. Tapos after ng iyak mo, walang nangyayari. Hindi na change ang buhay mo. Ang tawag dyan, visitation lang. Pero hindi nanahan si Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Yung nananahan si Holy Spirit, hindi tayo perfecto, pero nagpapabago tayo. Yun ang nananahang banal na Espiritu Santo sa puso natin. Na kapag alam natin na wala tayo sa linya, pupunta tayo sa linya ng Diyos. That is the Holy Spirit. Alam mo, hindi tama ang ginagawa mo. Magpapatama ka sa Lord, magpapaturo ka. Magpapaayos ka uli sa Lord. Babalik at babalik ka sa Kanya. Ano sabi sa kanta? Babalik. Ano yun? Babalik at babalik ka pa rin sa Diyos.
Yan yung tunay na nananahan ng Holy Spirit. Amen. Ano pa? He empowers us to share His kingdom wherever we go. Kapag nananahan si Holy Spirit sa atin, dapat, sino dito goal niya sa isang araw kahit isa lang may masyaran siya? Sino dito goal niya, Lord, kahit isa lang may masyaran ako? Sino dito may daladalang trucks palagi? O wala kang pakialam? Baka hindi nananahan si Holy Spirit sa puso mo. Kasi kung tunay na nananahan si Holy Spirit sa puso mo, may heart ka para masyaran. Kahit man lang, Lord, sa isang linggo, 2, masyaran ko ng Word of God, masyaran ko ng salita mo. Amen. Sabi mo, saktay mo kapatid, dapat may ganito kang puso. Ito pa, you are not empty, you are filled with His presence, His power, and His promise. Kung meron tayong intimacy sa Lord, hindi ka empty. Hindi puro gato. Parang ngayon empty. Parang hindi ko parang lungkot ko palagi. But parang tinatamad ako ngayon. Empty. Sa'yo ang Holy Spirit. Wala ako sa mood ngayon. Kapatid, baka wala si Holy Spirit sa'yo. Kaya mo nararamdaman yan. We are not empty. Bakit ho? Sabi ni Jesus Christ, after na mag-resurrect, hindi tayo ginawang abandon. Ang Espiritu ng katotohanan ang gagabay at sasama sa inyo. Sinong empty? Tingnan mo yung katabi mo, kapatid, empty ka? O baka wala si Holy Spirit sa buhay mo? Diba? Bilang tao, nararamdaman tayo talagang minsan madismaya, magalit. O kaya minsan, dumarating yung pagkakataon na hindi maayos yung puso natin. Pero dahil nandyan ng Holy Spirit, I believe, magko-convict agad yan. O anak, sumasama na ang ugali mo. Gumagaspang na ugali. O anak, nalulungkot ka? Ano sabi ng Bible? Let the joy of the Lord be our strength. Amen? His power, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo nasa atin. Sino dito may nakita siyang sakit, you prayed for that person? The power of the Holy Spirit is with us. And His promise, yung mga pangako ng banal na Espiritu Santo sa atin, nasa atin po. Kaya huwag kang padaya sa kaaway. Tingin po kay Pastor Harold, ang taktika ng kaaway, i-empty yung heart mo. At sabihin, i-empty ka, wala ka, malungkot ka, magalit ka, punong-puno ka ng pagdidismaya, disappoint ka. Diba? Maging maging moody ka. O kaya naman, sige, magpalamon ka sa galit mo. Magpalamon ka sa sitwasyon mo ngayon. Magpalamon ka sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ganun ang kaaway. Ang tawag dyan, pandaraya ng kaaway. Sabi nyo nga, pandaraya. Pero hindi po yan ang gusto ng Diyos. Kasi, ang Holy Spirit, kakausapin at kakausapin ka para iayos ang puso natin. Para iayos ang relasyon natin sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. It's time to walk in the Spirit and fulfill our calling. Ito po yung panahon at oras para po mapunuan tayo ng banal na Espiritu Santo. How to have intimacy with the Holy Spirit? Una po, believe that we are complete with Christ. We are complete with Christ. Amen. Sino po ditong feeling niya palagi siyang kulang? Kulang. Di ba? Kulang ako sa attention ng tatay ko. Mas paborito niya yung kapatid kong isa. Kulang ako sa ganito. Sino pong ganon? Bukod kay Chantal. Ay, sorry. Sino po dito yung ganon? Palaging feeling niya kulang siya. Di ba? Kulang siya ng kagalakan.
Kulang siya ng kung ano-anong sitwasyon. Palaging kulang. Kapatid, hindi tayo kulang. Dahil, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kompleto tayo. Nasa atin na ang lahat. Amen? Hindi tayo kulang even finances. Hindi kalooban ng Diyos. Ito po pala, makinig po. Dalawang bagay lang ang mangyayari sa huling mga araw. Mangyari ang Book of Joel sa buhay natin, o mangyari po yung tayo po ay hindi mapasama at maranasan po natin ang kapighatian ng mundo. Ano pong sabi ng Book of Joel? Sa mga huling araw, mas pagpapalain niya ang mga Kristiyano. Kaya huwag kayong magtataka, uy, nag-increase yung sahod ko from 200 naging 600, from 1 naging 2. Tapos yung business mo talagang dumaragasa ang pagpapala. Huwag kang magtaka, kapatid. Kasi raragasa ang pagpapala in the last days kung tatayo ka sa huling mga araw. Huwag kang magtataka na isang take mo lang ng board exam, aba, nakapasa agad ako. Nandun nga palagi ako sa may tabi ng basurahan. Pag ano, di ba? Inuuna ko nga yung gawain ng Panginoon. Tapos pasa agad ako sa board exam. Kasi in the last days, according to the Book of Joel, I will pour out my spirit. Saan? Sa mga babae at mga kalalakihang tumanggap at nanampalataya sa Kanya. Huwag kang magtataka na kapag nagpatong ka ng kamay sa may sakit, ay, makakapagpalakad ka talaga sa pangalan ni Jesus. Ay, ginagamit ka ng Panginoon, huwag kang magtataka. Bakit? Ipo-pour out ni Lord ang Spirit niya. Huwag kang magtataka na sa huling mga aral, paldo ka. Bakit? Pangako din niya ng Panginoon. Amen. Kung tatayo ka, kung tatayo ka sa huling mga araw. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ulitin ko pa, may experience mo to kung magkakaroon ka ng intimacy talaga sa Panginoon. Amen. Believe that we are complete with Christ. We are called to fully express and represent Him. Ano pong sabi ng Colossians chapter 2 verse 9 to 6? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya. Anong sabi po? Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na Siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ano sabi ni Lord? Let your kingdom come and let your will be done. Naging prayer niyo po ba to? Ibig sabihin, kung anong meron sa heaven, pwede nating ma-experience dito sa lupa. Let your kingdom come and let your will be done, Lord. Pwedeng ibuhos ng Panginoon ang lahat ho sa atin. Amen. We are complete in Christ. Galit ako. Sige lang, spirito ng galit, receive! Receive, galit, magagalit ako. Hindi po pwedeng ganun. Kapag nararamdaman ng galit, spirito ng galit, lumayas ka in Jesus' name. My joy is in the Lord. I speak, Lord, papagpayapain niyo po ang puso ko in Jesus' name. Sino po yung ganon? Hindi po eh. Ang ginagawa natin, para tayong isda. Kung nasaan ang tianod, nangoy. Di ba? Kung ano ang tugtog sayaw. Agree or disagree? Alam niyo po, dapat sa kaaway, para tayong salmon. Alam niyo po ba ang salmon, ang kaisa-isang isda, na lalangoy siya ng lalangoy para hindi siya mapunta doon sa ibang habitat. Di ba sa lakas ng current ng water, ang gagawin ng isda, magpapatianod na lang sila. Hindi ganoon ng salmon. Pag napunta sila sa ibang habitat, mamamatay sila. Ang ginagawa ng salmon,
wawagaswas ng wagas, lalangoy ng lalangoy, para hindi sila mapunta dun sa habitat na ikamamatay nila. Ganon din po tayo. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Amen. Strengthen your inner man to demonstrate the power of heaven. So yung naniniwala dito, Pastor, natatakot kasi ako eh. Kasi kung kailan nagbago, tsaka naman namatay. Sino yung ganon? Hindi totoo yun. Kaya ano lang ako dapat, average lang. Pass. Average lang ako, pass. Hindi pwedeng magpakabait kasi baka ako, ninaga ni Lord eh. Walang ganon, friend. Kung oras mo na at graduate at wala ka ng mission, bye-bye. See you soon. Diba? Kaya, yung wala, magtanong kayo kay Lord, ha? May mission pa ba ako, Lord? Kaya mag-ask kayo, Lord, pwede mo bang bigyan mo pa ako ng maraming mission? Kasi pag wala ka ng mission, congrats, friend. Kakamayan ka ni Moises, Elijah, at saka ni, ng mga propeta noon. Di ba? Katabi mo, kapatid, may mission ka pa ba? Baka wala na. Baka gumraduate na. Aba. Strengthen your inner man to demonstrate the power of heaven. Pag nakaramdam po tayo ng ito madalas ko na itong share, no? Pag nakaramdam tayo, for example lang, sakit lang ng ulo, o kaya naman, nagkaroon ka na ng sakit sa tuhod, o kaya naman, medyo naman hit lang yung bewang mo. Paano nyo po dinedemonstrate the power of heaven? Siguro, sira na ang kidney ko. Ganun po ba? Demonstrate of heaven yun. Nakita mo yung bahay mo, tagpi-tagpi. Ganto na lang to. Siguro kahit makagraduate yung anak ko, tagpi-tagpi ba? Kailan pa kaya ako aahon sa buhay? Ayun po ba ang demonstrate of heaven? Hindi po yan demonstrate ng heaven. Demonstrate of hell yan, pag ganyan. Ang demonstrate of heaven, ganito yan. Lord, mula sa tagpi-tagpi na bahay, magkakaroon po ako ng bahay na bato dahil pangako mo yun. Amen. That is the demonstrate of heaven. Amen. Panginoon, mula sa bike, magkakamotor ako in Jesus' name. That is the demonstrate of heaven. Lord, hindi ako sakitin dahil anak mo ako. Punong-puno ako ng pagpapalang galing sa'yo. That is the demonstrate of heaven. Kapag hindi ka ganon, kapatid, hindi mo ina-apply ang Matthew chapter 10 verse 7-8. And do the impossible things through the power of the Holy Spirit. Yung mga imposibleng bagay, nagiging posible dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ano pong sabi ng Matthew chapter 7 verse 8? Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang may sakit at buhayin nyo ang mga patay. Hindi lang pala pray for the sick, pray for the dead. Sino po dito nakaranas na pong mag-pray ng may patay na? Alam nyo po, na-experience ko to. Nasa morgue, Lord, kung kalooban mo naman itong mabuhay, bubuhayin mo naman talaga eh. Nasa morgue ako talaga, tagtatangs talaga ako. Lord, I speak it na. Ayun, patay pa rin. Graduate na siya. Sabi ko, Lord, bakit hindi mo siya binuhay? Abay anak, pagpahingahin mo na, matanda na. Oo nga, ganyan sabi sa akin ng Lord, talaga. Sabi ko, Lord, bakit hindi mo binuhay siya? Sabi mo, pray for the, hindi lang pray for the sick, pray for the dead. Ang tagal kong nanalangin, Lord. Alam mo, sagot sa akin, Lord, anak, abay pagpahingahin mo na, matanda na. Pagalingin at tinisin ninyo ang may ketong at palayasin ang mga demonyo. Kapatid, you have authority palang palayasin ng demonyo. So kapag meron pong nadidemonize sa kapitbahay mo, kahit wala si pastor, pwede ka magpalayas ng demonyo. Because the demonstrate of heaven is with you. Amen. Pas. Alam ko naman yun, pero ikaw na. Naniniwala naman ako dun, Pas. Pero kayo na lang, Pas.
Parang awa nyo na. Baka ako unang magpapunta sa heaven. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Amen! Sabihin nyo nga sa katabi mo, kapatid, strengthen your inner man to demonstrate the power of heaven. Meron po akong testimony sa inyo. Na nagkasakit po ako, ramdam ko hinang-hina talaga ako sa, Lord, ayoko ng ganito. Tas ang declarations ko po, Lord, hindi lalagpas ang gabing ito, mawawala lagnat ko. Ayun lang ang sabi ko sa Panginoon, mawawala ang lagnat ko. Hindi ko na dinama yung sipon ko, hindi ko na dinama yung panghihina ko. Ang sabi ko lang, mawawala ang lagnat ko. Alam niyo po, eksaktong alas 11:30, nagising ako kasi tulog ako ng tulog eh. Pagkapa ko ng katawan ko, wala talaga akong lagnat. Pero may sipon ako. But Lord, ba't may sipon pa rin ako? Ano sabi ng Lord? Sabi mo, lagnat lang eh. Kapatid, the Lord will grant our prayers. Be careful. Diba? Minsan Lord, bigyan mo ko ng 4 wheels. Binigay sa'yo honor ni Lord. Anak, di mo naman sinabi kung anong 4 wheels eh. Hindi owner ka. Diba? Pangatlo po, very basic. Keep your eyes on Jesus. Sabi mo, kapag inuna mo si Lord, lahat ng bagay ay ibibigay niya sa'yo. Amen? Sabi ho ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto us. Unahin mo ang kanyang kaharian, tarungan, at ang lahat ng bagay ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa mga estudyante na naririto, huwag kayong papayag na ang magiging trabaho nyo may pasok ng linggo. Huwag kayong papayag na kabataan pa lang kayo na ang sigasig-gasig nyo sa paglilingkod. Tapos pag nagtrabaho kayo, hindi na kayo maglilingkod sa Panginoon, huwag kayong papayag. Kasi, kahit magkayod kayo ng magkayod, kahit anong effort ang gawin nyo, kapag hindi ka pinagpala ng Diyos, hindi ka mapagpapala. Amen. Minsan, kung saan-saan lang yan mapupunta. Sumahod ka ng malaki nga. Punta naman sa ay, may kung anong sakit mo. Mapupunta lang sa antibiotic, mapupunta kung saan-saan. Totoo po to. Mapupunta lang kung saan-saan. Bakit? Hindi inuna si Lord. Amen. Amen. Ano ba po? Sabi po ng Matthew 6:33, pwede po ba natin basahin ng malakas? 1, 2, 3, go! Parang nasa mission school ako Pag nasa mission school ako, di ko talaga tayo! Hindi kaya ng pagbabasa ng grade 6. Sige po. Pwede po bang pakibasa ko na mga Kristiyanong mararapture? Pag hindi marunong mabasa, hindi mararapture. 1, 2, 3, go! Maliwanag po ang Matthew 6:33. Amen. O, kalabitin mo yung katabi mo, kapatid. Matthew 6:33. Wala ka nang ibang pupuntahan. Gusto mo ng pagpapala? O, Matthew 6:33. Unahin mo si Lord. Sa pag-aaral mo, unahin mo si Lord. Sa pagtatrabaho mo, unahin mo si Lord. Sa sarili mo, unahin mo si Lord. Kung ano mang ginagawa mo sa buhay, unahin mo si Lord. And all things shall be added unto us. Amen. Nagpe-pray ka ng gwapong mapapangasawa at magandang mapapangasawa, higit pa ang ibibigay ni Lord dyan pag Matthew 6:33 ang inuna mo. O, tingnan mo yung mga kabataan ngayon. Sabi ko, kapatid, higit pa. O, yung kilig mo ngayon, wala yan sa gagawin ng Panginoon. Lahat ay kikiligin sa buong katawan mo. Ayan. Oo. Isaksak mo yung katawan, yung kamay mo doon sa outlet.
Live in the authority in Christ. Mamuhay po tayo sa authority ni Christ. Amen? Ano po ba authority ni Christ? Nasa kanyang lahat ng otoridad. Kaya wag po kayo magpapatalo sa gawa ng kaaway. Yung talunan ka na, wala ka na sa Panginoon, huwag ka na mag-church, huwag ka na maglingkod. Huwag mo nang gawin ng para sa kanyang kaharian. Woo! Sumama ka na sa akin. Kulang na lang, ganoon sabihin ni Satanas sa atin eh. Di ba? O patatama rin tayo ni Satanas, mawawalan tayo ng ganang maglingkod, kung ano-anong i-insert ng kaaway sa atin, magiging earthly ano tayo, mind. Hindi na tayo magiging heavenly mind. Di ba? Ganun ang gagawin ng kaaway sa atin. Iyon ang gusto ng kaaway. Kasi ang gusto ng kaaway, may makasama siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Live in the authority of Christ. Pag nararamdaman mo na yan, wasakin mo na agad, kapatid. Di ba? Pag nararamdaman mo na ang lust of the flesh, wasakin mo na agad. I rebuke you in Jesus' name. Di ba? Lust of the eyes. Di ba? Pag ang cellphone mo, pag browse mong ganon, nakita mo, may nagtitiktok, nakita ang cleavage, what are you going to do? Nakita mo, pogi, ay, crush pogi. Di ba? Yung mga kasing pogi ni Andre, lalabas na sa wall mo. Eh, nakaano pa? Nakaano lang, pang ano nito? Nakaganon na. Di ba? What are you going to do? Lord, may nakalaan para sa akin. Mas macho pa dyan, mas maganda pa dyan. Di ba? Amen? Amen! His precious blood is your hedge of protection and seal of dominion. Makinig po, lastly po, wag po kayong pag-aalis po ang inyong anak, for example, sa trabaho, or aalis po, naalala ko tuloy po yung isang kasamahan ko dati sa church. Hindi umaalis, pag umaalis yung anak niya, kuya papalam, pa, meron po kaming thesis. Alam mong gagawin ng tatay niya? Tara. Ilalay hands ng tatay niya ang kamay niya sa ulo na ng kanyang anak. Alam mong gagawin ng tatay? Magpe-pray in tongues. Mag-release siya, Lord, I speak protections, I speak blessing, I speak then, bago niya paalisin ang bahay. May kwento siya. Munti ka na siyang ma-rape. Kasi doon, ang nilalakaran niya po ay legarda, yung legarda. Ni-remember niya yung prayer ng tatay niya. Alam niyo nangyari? Biglang may sumulpot na polis. Nahuli yung nagtatangkang lalaki sa kanya, na adik, na may dala pang patalim. That is anong ginagawa po ng tatay? Ginagamit ni tatay yung authority niya kay Kristo. Tayo po, ginagamit po ba natin yung authority natin kay Christ? Di ba? Walang kapangyarihan ang kaaway sa pamilya ko in Jesus' name with the authority of Jesus Christ. At palagi po kayo magpapabalot ng banal na dugo ni Kristo. So yung nagpe-pray dito, Lord, cover me with your blood. Koberan niyo po ang buong pamilya ko ng banal mong dugo. Amen? And lastly, dito po magtatapos. Intimacy with the Holy Spirit is living with a Christ-centered life. Amen. Ngayon po na tayo po'y nabubuhay sa mga huling araw, kailangan po natin ng intimacy sa banal na Espiritu Santo. Amen? Shall we rise in the presence of the Lord? Are you blessed?